Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 16 sa akin. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, o bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinul-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdig sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod natin nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang. Pagkilala sa mga tao sa ilang kinaadman, sa ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Iyari ang inyong Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mga Western Visayas, mga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Sports Zone. Martes kita, Oktubre 21 tuig 2025. Inang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon o kung subong nga aga diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sila sa mga talalupang doon nga balita nga patpato naton subong aga diri sa programa. After 5 games sa Japan B-League, terminate na sang team ni Jamie Malonzo ang iya kontrata sa Japan B-League. Amo ni ang Kyoto Hanaris. Ano ay ang rason, no? Nga ang temprano pa pauli, temprano pa untat, no? Ang iya nga paghampang sa Kyoto Hanaris. Sa aton nga update, no, sa sining hampang ni People's Champ sa 2026, wala pa ni isang kasiguruhan. Ano ba lang rason? Inyong pamatian karon, no, diri sa aton nga pagpangalagan. Kung ako kay People's Champ, kung pwede man lang pa-wide, pero makita mo, kaya niya pa magampang kuntani. Sa edad nga 47, ang taon tabi, ano ang pwede pa mapabugal ni People's Champ Manny Pacquiao? Kag subong mga kabyanan, NBA preseason na. Kag sa mga masunod nga adlaw mag-umpisa na ang NBA season. Preseason, subot silingon, mga ano lang ini mga tune-up games pa lang ini. Inapulsuhan pa sa tagsagatin mga ilang mga players. Ina-assess pa nila kung ano nga mga combinations ang ilang pampangon. Sino ba lang mag-serving at timon sa ilang team.
Onse minutos magalikat sa takna alas 10 sa aga. Mga gabianan, si People's Champ Manny Pacquiao nagaplano nga magbalik sa boxing ring sa January 2026. Pero may pila ka mga problema nga naggilinuwa sa sining pagbalik niya liwat sa boxing ring. Mga kabiyanan, ang ginapropose nga hampang ni Pacquiao kag World Boxing Association welterweight champion Rolly Romero is now in jeopardy after the boxing organization ginmanduan ng latter nga i-defend ang iya belt kontra kay Shakram Gyasov, ang current number 1 challenger sa iya division. Si Romero may pila na ka mga negosasyon sa kampo ni Pacquiao. Tagaan sang 30-day grace period nga mag-decide kung maghahampang ini siya kay Gyasov. Pero kung hindi magsunod si Romero sa mando ng WBA, ang boxing organization automatically strip him sa iyang belt and might elevate Gyasov bilang champion. Bauti, ikaw ang kampiyon, hindi kaya mag-defense ng imong titulo. Kuti lain man abi ang madala nga crowd ni Pacquiao kung sila ang maghampang. Si Gyasov isa ka hard punching bag, kilalang hard punching bag halin sa Uzbekistan. 17 wins, wala pa sang pierde. Kombinasyon sang kadasigon kag puwersa. Pulo na ang napatumba niya sa iya mga opponents. Hindi gina-target niya man ang ining si Romero. Pero ang kampo gidya ni Romero, ang ila gidya nga target, ang ila gidya gusto nga makampang si People's Champ Manny Pacquiao. Although no concrete reports sa agreed deal ang napagwa sa duha ka kampo. Pero suno sa iya, sa isa ka interview gani sa iya, a Hall of Famer sa iya resume, sino ba hindi gusto sila? Pinakahapos nga paagi to get into the Hall of Fame sunod sa iya. Si Romero, ang current World Boxing Association lightweight champion, coming off a massive victory patok kay Ryan Garcia last May 25 this year. 19 professional fights pa lang, Gapati ang MP Promotions nga ang hampang kontra kay Romero would be an exciting fight. Skill-wise, kagti promotional man nga standpoint. Makita mo Balan mo si Pacquiao, may edad na, pero crowd favorite yun siya. Makita mo man tong hampang niya, ang ligad niya nga hampang kay Vargas. Hindi. Mario Barrios. Sorry. Mario Barrios. Last July 20, 2025. So, diri mo makita, ang strength ni Pacquiao, ang iyang conditioning ara sa gihapon sa edad nga 47. 46. He can still play. Pero ang pamangkot, ano ba lang pilion ni Romero sini? Na kuya, idipinsahan ko gidyang akon nga titulo. Hindi ka na maghampang kay Pacquiao. Pwede man na after mo kay Gyasov. Magdaog ka Duwa ka mo ni Pacquiao masambuwa. Pero ting pamangkot, sinong kontraho ni Pacquiao kung hindi sila magkontrahanay ni Rolly Romero. 16 minutos magalikat sa taknang alas 10 saga.
siling na naton kay ina, ano ay hanang rason, no? Na si Jamie Malonzo, a certified PBA star with national team credentials, teamless na siya after 5 games sa Japan B-League. Isa sa mga ginalantaw subong, no, ining 29 anyos wasn't in shape. Kumuning nagagilinuwa ang information. May nagagawa nga diba si hindi lang siya preparado sa hampang dito sa Japan. Like the facts that Malonzo had a rough couple of years. Injured struggles. Nagkamumantong public fight niya sa isa ka fast food joint and a 9-month layoff following a lower leg injury. Subot silingon magni ka kondisyon damo kabla inagyan na ano ka nabalda ka pila ka bulan tapos amo pa ning natabo to sa iya to sa nag-viral nitong video nga may nagtapungol sa iya. Pero bad fit gid yan nung nagagi isa man sa mga nagagwa ng information. Muna nga tigin na pangitaan dahil sa mabulos si Jamie Malonzo sa Kyoto Hanneries. Kagti, limited minutes siya sa Hinebra. Heavy minutes ang inahampang ni Jamie Malonzo. Pag-abot niya sa Japan, bench player ka, hindi siya siguro siya nagapakita sang willingness sa i-accept ang iya role. Hindi sa practice pagid. So, hindi. Amo ni isa pagid ka lesson subong no, sa mga players na gusto magampang sa Japan B-League. Hindi na basta-basta kapag hampang mo dito, magadugay ka. Depende man na sa gihapon sa imo performance, depende man na sa imo role dito. Una nga dapat hindi ka basta-basta ano dayon. Hindi ka dayon tuya basta-basta bala nga decide mampang ko to. May kakabalo lang tawon mo anay kung ano maging role mo dito. Kapin kung ara ka na sa PBA subong. For example, nagampang ka na 5 to 6 years sa PBA. Tapos masaylo ka sa Japan B-League. Dapat maminsar ka gid. Kasi subong may banning ang PBA nga gina-implement. Kasi pag nagsaylo kaya 3 years kaya hindi ka pang balik sa PBA. Kaya mo na i-sacrifice. To think star player siya sa Hinebra. Okay lang na yan kung after college, UAP and NCAA, may pirma ka to kontrata. Go! Pag hindi ka to succeed, may PBA ka po. May MPBL ka pa sa po. Dako man ang sweldo sa MPBL, Dahil hindi siyempre kung gusto mo mag-grow, siyempre mas mayo gid ako sa international ka nga mga liga maintra. Kag wala ka balo basi sa uli kwaon ka man sa Philippine team. So imo nga value nakataas pag halin ka sa college kag nag-sign ka dito sa contract sa Japan B-League, sa KBL or sa diin pa dira nga mga liga. Pero pareho ni sa case ni Jamie Malonzo nga pila na siya katuig naghampang sa PBA 4 years. So what happens to the 2-year $20,000 a month contract na tigin pirmahan niya? But all contracts were guaranteed, plain and simple. Anong buot silingon si Nino is that buyout clauses are now embedded in almost sa tanang deals, saving the team from having to pay the entirety of players' contract when things go sideways.
So more or less, players sa among nga sitwasyon usually get up to 3 months of extra salary. Pagati, tagaan ka sang binulan para nga makapangita ka na sang imo nga team. Gone are the days, no? Nga Malonzo could have potentially been the entire 24 months. Mula na galing, no? Kung isipon mo, dako man ng salary mo. Pero ito yung pamangkot. Basi kaya mo man na di income. Knowing ang San Miguel Corporation kung ano ka alwan sa mga players nila. Pero sa kadamo man sang naghahambal nga si Jamie Malonzo is good enough to be an Asian import. Kinanglan niya lang sang right coach with the right system na conducive sa iya skill set. Na kuya mangita man ko gyapon sang team tamo sang teams nga daan sa Japan B-League kag posible makahambang gid siya. Pretty lesson learned ani. Pero ang isa man sa nanugunan ako nga player si Troy Rosario. Sa talk and text pa lang ni si Troy Rosario, may offer na ni sa iya nga magampang sa Japan B-League. Pero ano siling niya, hindi ko. Mag-stay ako sa talk and text. After some time, ginpilak sa mga kabyanan. Gin-trade siya sa talk and text sa Blackwater. Sa Black Tubig pa kung kay Mac Cardona. Hasta sa nag-expire ng contract niya, ginkuha siya sa Ginebra. Pero what if wala siya na balda? Hindi kayo na balda to siya eh. Butong agin-trade siya. Kung muna dapat hindi ka dapat mangin loyal sa sa mother team mo. Eh kung hindi ka na nila pusla niya, kapusla na yan magambal pero i-trade ka man na nila. So tuod na yan. Dapat kung ang bilang isa ka player, pinsaron mo gidya yung makabuhi sa ako at the same time makapataas pag itabis ang value ko long term. Ano ang madulot sini sa ako? Beneficial bala ini sa ako? O basi magadubong value ko sini? Kaya tibalan mo pila lang kada ang katuig ang career sa isa ka athlete specifically sa basketball. Maka 15 years ka, blessing na gitna yan. 20 years mo, sobra-sobra ka na gitna yan ka swerte kung mga 20 years ikaw. So dapat kada desisyon mo, pinsaron mo git sang maayo. Kasi kondisyon ka git para nga damo nga teams ang magapangluyag dili ka sa amo no morning offer. Sigurado na yan. Pero kung nubo ang value mo, sigurado na yan. Huwag na yan sa may makuha sa imo. May makuha sa imo, diba si veterans minimum or gamay nga sweldo. Pero sa case ni Jamie Malonzo, magmo pa lang Una kuya, may ara pa natin siguro. Hopefully nga makakuha sa iya. So, pwede sa NBA subong. Sa PBA, kahit may ban to siya, 3 tuig. Minutos makalikan sa taknang alas 10 aga. Mag-aatag lang kita sa pila ka mga pahanumdon sa aton nga pagbalik dugang nga mga balita sa inampang aton nga patpaton diri sa gyapon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Magabalik lang kita pagkalikan sa pila ka mga pahanumdon. Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon? Boy, yan ang life goals. At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mudflow at rockfall. Huwag rin magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas.
Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ginalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nung namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikano kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipad sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang haranan? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninindim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na tumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumaw ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mo ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 32 minutos makalikan sa taknang alas 10 sa aga para ka mo nagapamati diri sa Gabon sa programa Sport Zone. Ayong aga gid sa aton nga mga tagpalamati sa Facebook. Migo na to no natutok gid sa aton nga pagpangalagad si Migo Patrick John Yerbes kag kay Migo Austin Montaño. Si Migo Austin ni naga-celebrar rin sa iyang anibersaryo. Anniversary gid. Si imo man nga wife. Pangbilig man ta. Barangay League. Pero speaking of liga, si Migo ni Austin niya was pa niya sa mga tournament, sa mga liga. Sana all. Pero namigit no, magka-exercise ka sa mga muning mga pangidaron. Hindi pwedeng puro lang trabaho. Ay base ba lang sa ulihi, tingala lang kita, kabaw, padamo na kita sa kinabatyang. Ang dapat, sige kitang exercise, no? Sugit naton ang healthy lifestyle. Parang damo pagit nga tinuig nga mapud naton ng aton nga mga kabataan, aton pamilya. Ang kalidad man sa pagpangabuhi na inabi ko nagamasakit ka na, damo ka na sa ginabatsyag, focus mo na lang is paano ka magka-survive. Negative kung laki sa ginabatsyag, ang focus mo is trabaho, focus sa mga plano mo sa ulihi. Kaingid yan nga makapulo pabalhas. Kag speaking of pulo pabalhas, wow, natapos man ang abilidad sa mga kaupdanan namon diri sa Radyo Pilipinas sa bowling. Kahapon no, nagbukas ang PhilHealth Yakap Sports Fest. Again, imbita kita no sang PhilHealth sa ilang Sports Fest kaupod sa iban pagit nga mga katapos ng media. Bali ang hampang is bowling. Ang mga ospital naman nag-compete sila sa volleyball. Opening kahapon sa bowling, kundi kita magsala, pulo ka teams ang nagpasakop kag anom ang magasulod sa playoffs. Aba, playoffs. Pulo ka teams no ang nagpasakop sa bowling. Ang Radyo Pilipinas kasulod sa top 6. Bali may hampang pa ang Radyo Pilipinas sa Wednesday. PhilHealth Yakap Sports Fest. Sa Miyerkules may hampang naman o ara no pila sa mga litrato. Lagi ng mga pambato sang Radyo Pilipinas, no? Si Vincent, si Janelle Baclay, si Darwin. Yung namon pambato sa bowling.
medyo nag-adjust kami sa first game. Naling sa second game, dito ginagilinuwa ang abilidad. Abilidad. Tunay, no? So, expert. Pati hindi, kita nagahampang man lang kita siniya kung may mga amuning mga imbitasyon. Nakuha ay sa mga amuning klase sa mga kompetisyon. No? Hindi, ratong katilaw niya magahampang sa buling. Pero lipay kita no sa sining mga pahampang. Dito maka-enjoy ka, makapulupaliwa ka, makapaliwaliwa ka, no? Dito kapag hindi maka-engage ka pagit sa iban pagit ng mga stakeholders. Dito, speaking of yakap, mga kabyanan, amuni ang gin-enhance pagit nga programs ang PhilHealth. Halin sa PhilHealth Konsulta, may yakap program ini sila. Damo ang mga bulong ang pwede ma-avail sa aton ng mga kauturan. May mga screening man pahilayo no sa mga nagpa-check dira sa ginalantaw nila blood. May signs sila sa cancer, may cancer screening dira nga parts ng coverage sang yakap. Mga bulong, libre check-up kag laboratorio. Pero may mga may mga ginaproseso pa ng mga service providers nila. Minutos makaligat sa takna nga alas 2 sa hapon sa iban pagid naton nga balita. Kung alas 10 sa aga, alas 2 isang program naton karon no sa Bantay Banwa. Alas 2. Duwa nga aton program kada Martes. Mga kabinan sa ibang pagid naton nga balita, first gold medal for the Philippines nakuha ni Iram Carpio sa Pencastilat sa 3rd Asian Youth Games sa Manama, Bahrain. Silver medalist ini siya sa Asian Championships. Pero nag-level up ang iyang hampang as she swept all her assignments sa event. Ang soft-spoken athlete from Laguna, ginluto si Kiken Dwi Tata Ulifia sa Indonesia 33-19 sa gold medal round. Isa ini ka statement no para sa Philippines nga Pencastilat is a sport that originated from her rival's country, halin sa Indonesia. Nalutos man ni Carpio si Nazanin Fateme Kulasan sang Iran 36-22 sa iya opening match. Naging dominate niya man si Sakshi Thakur sang India 83-17. Abaw! Kaya kalipay gid si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino. Pati na witness niya gid ang pagdaog ni Carpio. Optimistic siya ang maayong umpisa sang Philippines will rally more Filipinos to support our young athletes. Ini nga mga atleta suno kay Sir Bambol, future sang Philippine sports. Amo ni ang magasambuwa no para mag-represent sang Philippines 2, 3, 4 years from now. Bisan ano man nga klase sang hampang. Hindi lang team sport, hindi basta team sport diri gid ya damo nagalantaw, damo nagapabutyag sa interes, pero hindi taman pagkalimtan ining mga individual sports. Pareho sang chess, naka-attend kita sang Sunday no, nagalantaw kita sa isa ka tournament sa isa ka chess club sa distrito sang Molo. Ang Molo Chess Club nagpa-tournament sila, more or less 150 ka mga chess players nagsambuwa sa duha ka kategorya. Iti anong handom nila sang Molo Chess Club nga makaproduce sang Ilonggo nga chess master, grandmaster, kag isa pa gid, God willing, sunod sa ila, world champion. We will produce Ilonggo chess grandmasters and God willing, world chess champion.
May mabatian kita bala sa mga nagahampang sa team sport para sa basketball, volleyball, football. May mga nagahambal bala, mga nagamiron bala nga kung di ka mo gusto masakitan, maghampang ka mo sang chess. Pero para sa akon, ang chess nga hampang damo kagid sang pwede ma-learn. Disiplina, critical thinking, paano ang pag-analyze, ang right timing sa kada hulag, when to attack, when to defend. Muna ang pila sa mga nakita naton nga ginaposes, ginadala sang sining mga chess players. Muna nga hindi mo pwede yung balon nga chess lang na. Hindi gid. Hindi gid naton ina pwede yung balon nga amo lang na. Hindi ka gusto masakitan, mag-chess ka na lang. Hindi. Ito, siyempre, lain abiya ang lain ang hampang. May something special sa chess. May araman sa ibang hampang, basketball, volleyball. Pero dapat tanan nga hampang i-explore gid ya. Tanan dapat nga hampang may suporta gid nga makuha halin sa Philippine government ug sa private sector. 42 minutos makaligad sa takna nga alas 10 sa aga. Sa nasiring na nato no, NBA preseason na. Pila na ka mga games nga nahampang ang mga teams. Si Memphis Grizzlies point guard Ja Morant is expected to play the team's season opener kontra sa New Orleans Pelicans sa Miyerkules after dealing with an ankle injury sa preseason. Samtang si Ty Jerome kag Scottie Pippen Jr. hindi maghampang sa Wednesday. Si Morant suffered a sprained left ankle sa practice nila sa October 5. Tikinanglan siya i-observe pero ti magahampang siya no sa season opener sang Memphis. Was na ang hampang. Excited na ning mga fans no. Pila ka bulan nga daan pahuway halin to sang NBA Finals. OKC kontra Indiana Pacers. I hope naka-move on na ang mga fans nila sa Pacers. I hope naka-move on na dira ang mga nagkalapirdi sa dako. Pero sa nakita nato ng OKC, team to beat sa gihapon. So hindi mo man pwede tulugan ng ibang nga teams kaya nagapa-baskog man. Balan nyo kung ano ang team subong nga balantayan. Houston Rockets. Terrible kada ko sang lineup sang Houston Rockets. Pwede sila dira ang point guard nila 6'7". Si Amen Thompson pwede. Pero ito shooting guard, small forward na siya eh. Sa ibang pagitnaton nga balita, si Christian Braun sang Nuggets agreed to 5-year, $125 million rookie contract extension. He was originally set to make $4.9 million sang 2025 during 2025-2026 season, which was been the final year sang iya rookie deal. Pero nakita taman ang pag-improve ni Braun no? Sa iya third year with averages of 15.4 points, 5.2 rebounds, 2.6 assists, kag 1.1 steals across 79 games with 77 starts. So from 7.3 points ang sophomore season niya, 15.4 points ng average niya, making him one of two players to increase his scoring average by more than 8 points. Isang time nga hindi masaligan ng starting five
nakita mo gid ang contribution ni Christian Braun. Pero kung upward trajectory ang panghampang ni Braun, he could be in for a bigger role this season. Nag-try nga magbalik sa title contention ang Denver. Wala ka mga movements, kin-trade na nila to si Michael Porter. ...47 minutos magalikan sa takna nga alas 10 sa aga. Ilan taon tabi isa-isahon na ang mga team subong no sa NBA. Paano tabla ano ka preparado ang mga team subong no? Mauna kita sa Atlanta Hawks. Atlanta Hawks should be much improved by the additions ng Kristaps Porzingis kag Nickeil Alexander-Walker kag Luke Kennard. Siyempre, araman da wala na siyang liwan, si Trae Young. Boston Celtics naman, dako ning challenge sa ila. Kasi siyempre si Jason Tatum na-injured. Kag tatlo gid ka key pieces nila ang maghampang na sa iban nga teams, si Drew Holiday, Kristaps Porzingis kag Al Horford. Ang Brooklyn Nets, they certainly went outside the box using all 5 of their first round picks, and they further departed from norms by choosing 4 players: Igor Dimin, Nolan Schroeder, Brent Saraf, and Danny Wolf. Charlotte Hornets naman, one of the best level racing offensive forces sa league when he's healthy. Pagkita ang Charlotte Hornets yung gamit ang off-season to surround it with more shooting and secondary creation. Dara si Brandon Miller, si Trey Mann, Spencer Dinwiddie, kag Colin Sexton. Ang Chicago Bulls, makita nyo sa 2022-2023 nga season, 40 games lang ang nadagaan nila. The following year, 39 games lang. Kag last season, 39 months. Play-in trips lang. Pero may ang hampang nila, no? Pero araman si Josh Giddey para nga ma-prevent ang pag-tanking sang Bulls. Kobe White, si Ayo Dosunmu are solid but unspectacular, though both are trade candidates. Amo ni ang isagid sa gina-expect ng tanan ng Cleveland Cavaliers na sulod sa bisan finals na lang gani no, sa conference finals. Fortunately, ginlutos sila sa Indiana Pacers sa second round. Na-eliminate sila. Sa 2023, ginlutos sila sa New York first round. Napirdi sila sa Boston sa 2024 second round. Kag gin-eliminate sila sa Indiana Pacers sa second round. Naghimo sila sa pila ka adjustments this past summer. Adding Lonzo Ball kag Larry Nance Jr. to a rotation. Di dapat na playoff ready ang players. Ty Jerome kag si Isaac Okoro. Wala naman subong no si Ty Jerome kag Isaac Okoro sa team. Pero ginalantaw sa gihapon nga ang Cavs no will finish first sa East even with season opening injuries to Darius Garland and Max Strus.
Ang Dallas Mavericks ba amo man ikadalag ko sang ilang line-up ni Subo. Anthony Davis. Ara naman subong si D'Angelo Russell. Samtang nagapaayo si Kyrie Irving, siya ning mangin na starting point guard nila. Pero ang big man nila, no, triple-legged. Anthony Davis, Derek Lively II, Daniel Gafford, Cooper Flagg, PJ Washington, kag Najee Marshall, set to man the front line. Kasi masakit sa gihapon no, ang pag-trade sang management kay Luka Doncic sa Lakers. Kalingkiti, wala ka naman sang may mahimo hindi na major stockholder si Mark Cuban. So muna nung pila ka mga teams, no? Iba pagin ng mga teams sa storyahan na pagin na sa masunod pagin natin kapag pangalagan. Pero muna ang pila sa mga expect, what to expect, no? Sa mga teams na magasambuwa sa sininga season. Kita maglantaw damo sang teams na ka-match up sa Oklahoma City Thunder. Hindi ni ka hambal ang Oklahoma nga ila na ning maka back to back sila. Damo sang teams na pwede gid maka-upset sila. 53 minutos pakaligan sa taknang alas 10 sa agad. Mga kabinan ng iban pagit ng mga balita apat pataw nato sa masunod nga edisyon sa programa Sports Zone. Ginapsalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Sa studio, Mr. Rochelle Jones Otahero sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kung di ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtibong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy.